The road to hell is paved with good intentions. Ano naman ang say mo dyan? Either okay na okay o bagsak na bagsak. Ito ba ay dekalibreng solusyon o hopeless? Let's not reinvent the wheel. Kasi Nagkahalataan tayo. Ako po si Winnie Monsod, Chairman ng Movement for Good Governance, at ngayong gabi, hihimayin natin ang plataforma sa edukasyon ng mga presidential candidates. Ang gagawin po natin ay aalamin natin kung ano ang mga plataforma nila at titignan natin kung may laman nga ba o kung puro hangin lang at puro forma. Karapatan ng bawat isa na magkaroon ng edukasyon. Pero sa kasalukuyan, 2 sa bawat 10 bata ay hindi nakatutungtong sa paaralan. 3 naman sa bawat 10 bata na nasa grade 1 ang hindi nakatatapos ng grade 6. At kung susukatin ang kalidad ng mga estudyante, 6 sa 10 tanong lamang ang kayang sagutin ng tama ng isang mag-aaral sa grade 6. Habang ang isang 4th year high school student, 4 sa 10 tanong lamang ang nasasagot ng tama. Isa sa mga itinuturong dahilan ng mababang kalidad ng edukasyon sa bansa ay ang kakulangan sa budget. Dito sa Pilipinas, gumagastos ang pamahalaan sa bawat bata ng 7,000 piso kada taon. Malayong malayo ito sa Thailand na may lagpas 40,000 pisong budget sa bawat bata at sa Malaysia na lagpas 70,000 piso bawat bata. Samahan pa ng umano'y maling pamamalakad ng kagawaran ng edukasyon pagdating sa promotion ng mga guro. Ano nga ba ang dapat na baguhin at itama sa sistema ng edukasyon sa bansa? Timbangin natin ngayong gabi. Kasama natin ngayong gabi na titimbang sa mga plataforma ng ating presidential candidates, si Dr. Milwida Guevara, also known as Nene. President po siya ng Sinergia Foundation, whose objective is to try to increase the quality of education sa Pilipinas. At ang second guest natin po ay si John Silva, also a member of the Board of Trustees of Sinergia Foundation. Ang gagawin po nila ganito: ititimbangin nila yung plataforma ng mga kandidato. Silang dalawa ang magbibigay ng grado dun sa plataformang ihahain natin sa kanila from the different candidates. Kung sa kanilang pananaw, pasado, ang sasabihin nila, pwedeng-pwede. Kung pasang-awa, sasabihin nila, pwede na. At kung talagang bagsak, sasabihin nila, hindi pwede. Oh, ready na ba kayo magtimbang? Ready na po. Okay, ito ang isang plataforma ng isang kandidato nito. Ang kanyang solusyon sa mataas na dropout rate daw ng mga estudyante ay ibalik ang Nutriban program sa mga eskwelahan. Ano ang sa inyo rito? Nako naman, ma'am. Ang dropout, napakaraming dahilan. Hindi kulang ng tinapay. So, sa Tondo, may incest. Sa Negros, may child labor. Sa Mindanao, kaya nagda-drop out, may gera dun eh. So, paano namang one solution fits all? Hindi pwede. Feeding is not the only reason why nagda-drop out ang mga bata. It's again back to quality education. Kung nababoard sila sa eskwelahan, they drop out. If nothing is happening in school, they drop out. So, kung may gera sa Mindanao, they'll drop out also. Exactly. Okay. So, ayan. So, Magandang gimmick. magandang gimmick ang Nutriban. Oo, pero hindi niya tututukan talaga yung dropout. Ano ang inyong judgment? Hindi pwede, hindi pwede. Nako, bagsak. Sino ba yan? May message dyan po para kay Mr. Villar. Kailangan isipin uli yung education program niya, at least with respect to dropout. Ito naman plataformang ito has to do with the quality of education. Ang sabi nitong isang kandidato na ito, na kailangan ang medium of instruction po ng mga bata ay kailangan Pilipino. Okay? Ano ang sabi niyo naman dyan? Tinignan ko po yung research dyan at malinaw na malinaw sa lahat ng bansa, ang bata ay mas natututo kung ang gagamitin niya ay yung kinagisnan niyang lingwahe. Kumbaga, yung unang language niya, yung mother tongue.
Kasi kung halimbawa siya ay Cebuano, Ilonggo, dapat yun ang kanyang gamitin sa pag-aaral. Kasi kung gagamitin mo yung Pilipino o Ingles, pag-aaralan na niya yung matematika, pag-aaralan pa niya yung Pilipino at Ingles. So, kailangan mother tongue ang gamitin. Unless talagang Pilipino ang mother tongue mo. syempre. Yes, exactly. Hindi ba? Pero sa experience ko, whenever I teach, let's say, Ilonggo teachers, and syempre, akala nila, taga Manila ko, so they start speaking in Filipino. And then when I tell them I'm also Ilonggo and we start speaking in Ilonggo, yung mga teachers, mas animated, mas observant, they feel like they can teach. But when they have to teach in Filipino, parang very woody, very kwan sila, not lively. Meron na bang mga studies, mga pagsusuri na ginawa dito sa Pilipinas tungkol sa success or effectiveness ng pagtuturo sa inyong tinatawag na mother tongue? Ma'am, tignan mo na lang ang resulta ngayon. Kasi bilingual tayo Kaya ang mga bata, palpak. So kung ganon, ano ngayon ang inyong grado dito sa kandidatong ito? Nako, napaka pagsik naman kayo. Ikalawang kandidato lang, parehong hindi pwede, parehong bagsak. Sino ba itong kandidatong ito? Nako, Jambi, the road to hell is paved with good intentions. Ang susunod na titimbangin nyo ay itong suggestion ng isang presidential candidate in order to improve the quality of education and the access to education. Ang kanyang suggestion, itong plataforma niya, ay sinabi niya, magmula pag siya ay naging presidente, tataasin niya ang budget for education to 6% of GDP. Ano ba yung GDP? Ang GDP po ay yung kabanambayan, yung total output of the Philippines o total income of the Philippines. Ano naman ang say niyo dyan? Dapat po talaga yan. Kasi ang ginagastos ng Pilipinas sa bawat bata ay 7,000 pesos lamang. Compare mo sa Thailand, gumagastos ng 50,000. Sa Malaysia, 75,000. So, kailangan talaga ng bata maraming instructional materials, kailangang bayaran ng guro. Pero ma'am, itong kandidatong ito, siya lang ang may basihan kung paano niya itataas ang budget ng edukasyon. Lahat nagsasabi, itataas ko, pero hindi niya sinasabi kung paano itataas. Itong kandidatong ito, sabi niya, magpapatong siya ng tax sa text. At least, Sa tax, sa text. meron siyang panggagalingan. Aba. Ito parang gusto ko kasi whenever sa province ako, yung public schools parang ang lahat lang ng pera ay pumupunta lang sa salaries para sa mga programs, para sa mga classroom needs. Wala talaga. It's all bare. And so kung talagang gagawin ito, I think okay, ito tayo. Medyo papasa siguro ito. Ano ba ang timbang nyo? Ano ang grado nyo? Pwedeng. Boy, it's either feast or famine. Either okay na okay o bagsak na bagsak. Sino itong kandidatong ito? Dick Gordon. Okay, Dick Gordon, you're on the right track according to the mga education experts natin. Nasuri na po natin ang tatlong kandidato. Dalawa po ay medyo bagsak, tinimbang at kulang. At yung isa pasadong-pasado. Sa pagbabalik natin, susuriin pa natin ang iba pang kandidato. Ito po ang timbangan. Ako si Teddy, ang lakwatserong kantatero. Tinatalakay ko lahat-lahat kahit ano. Aking kinukwestiyon kung sumisyon sa edukasyon. Anong opinion mo? Isang tanong, isang sagot. Swak ba o lagpak? Pasado ba o bagsak ang kalidad ng edukasyon dito sa ating nation? Yeah. Pasado. Bagsak po Bagsak. Para sa akin, pasado. Nasa teacher talaga ang quality ng edukasyon. Pagka teacher na, they stop on that. Dapat continuous learning. Wala akong maisip Kasi meron ibang mga guro masyado nang matanda. Marami pa rin mga magagaling na teachers. Kulang na suporta sa mga estudyante. Kaya ano nangyayari? Panay rally.
Okay, ito na ang ika-4 na plataforma na titimbangin natin. Ito has to do with the problem of classrooms and lack of classrooms. Ang sinasabi, para wala ng problema dito sa lack of classrooms, ay di i-transfer na natin ang mga bata sa private schools. Total, meron silang space kasi lahat na pumupunta na sa public schools. Ito ba solusyon o ito ay konsumisyon? Well, on the one hand, Winnie, I feel na syempre product ko ng private school, so I think marami rin, I think the kids will really enjoy the private school system. Pero yung sinerhiya, yung organization namin is to improve the public school system. Ang natatakot ko lang is that parang may bias and the whole idea of pushing people to the private school, when in fact the public school should be given the same kind of quality standards as the private school. So in the long run, I don't think I like this. Pero mukhang practical naman ang solution. Overcrowded in public schools. Yung private schools, merong kulang na sa estudyante. Bakit hindi na i-transfer doon ang mga estudyante? What's wrong with that? Pagka ganun ang sitwasyon, ma'am, okay yon. Kaya lang, para naman yung hindi alam, na wala namang private school sa maraming barangay at sa maraming munisipyo. Nasa sitio lang yung mga private schools. Ayun. So, hindi malawakan ang kanyang solusyon. At saka kasi, ang kakulangan din ng budget. Ang ibinibigay na voucher o subsidy sa mga bata, 7,000 isang taon. Ang tuition fee sa private school, hindi naman 7,000 isang taon I think ang dapat tutukan ng kandidatong ito, yung korupsyon sa pagko-construct ng school building. Yes. Mas malaki pa ang matitipid ng gobyerno. Okay, so ang sinasabi natin, after all is said and done, palakol ba ito? O ano sinasabi? Pasado ba ito o bagsak? Okay, naku, ngayon lang kayo medyo nag-separate ng opinion. Ang sinasabi ni Nene, hindi pwede. Ang sinasabi mo, pwede na. Sino itong kandidatong ito? Sorry Sorry po. Ayan, medyo on the cusp ho kayo, Senator Aquino. Meron isasabi na hindi pwede at meron pasang-awa. Naku, kailangan ihahasa nyo pa yung inyong education platform. Itong 5th platform na ito has to do with quality na naman of education kasi sinasabi ng kandidatong ito ay mali ang turo sa eskwelahan. Kaya kailangan sumpuin ang problemang ito. Ano ang kanyang solusyon? Ang sinasabi niya, ipapareview niya ang mga ginagamit na textbook sa mga eskwelahan para matiyak na mataas na kalidad ito. Ito ba ay dekalibreng solusyon o hopeless? Palagay ko po, tinututukan niya yung isang pag-aaral na napakarami daw mali sa textbook ng mga bata. So, gusto niyang ipasuri. Kaya lang po, ma'am, ang palagay ko, ang pinakamalaking problema sa textbook hindi kwalidad. Kasi ang dami na ring pagsusuri ng DepEd dyan. Ang problema dyan yung korupsyon. Kasi nga, ang patong sa libro, 20%, kaya nagkukulang. Tapos, meron pang kartel. Yung mga school officials, meron silang paborito na publisher. Kaya hindi competitive. Kahit magaling, hindi makakapasok dahil meron na akong suki. Pero hindi ba meron talaga tayong problema sa kalidad ng mga textbooks natin? Mali-mali ang sinasabi, mali-mali ang English, mali-mali mismo ang mga historical facts and scientific facts. So, what's wrong with this candidates platform? I agree talaga na kailangan ipapasuri. But it's deeper than that. Ngayon, yung mga estudyante hindi na nagbabasa or there's a decline in reading. Kasi meron ng mga internet, meron ng lahat, no? So, if anything, talagang overhaul ang mga textbooks ngayon to make sure that people, that children and students still want to read. So, everything from the color, the font, the layout, all of this has to be very interesting to a child. Kasi ma'am, tama na dapat suriin, pero hindi yun talaga ang susi ng problema ng textbook. Walang textbook ang mga bata. Sa Lanao del Sur, ang textbook ng isang classroom, isa lang. Wow. So, kulang dahil nga
sa korupsyon at napakabagal ng proseso ng Department of Education. Bago makabili ng libro, 1 taon o 2 taon. At pagkatapos, kontsabahan pa. Ano ang final judgment nyo dito sa plataforma, dito sa kandidatong ito at saka ang kanyang suggestion? Pwede. Pwede na. Ang sinasabi nyo, pwede na ito. In other words, it's not enough. Pwede na yung Kasi maliit lang ang problema ang kanyang tinututukan. Hindi niya tinututukan yung buong problema. Sige, pwede na. Ikaw, bakit naman pwede? Parang, wow, pasadong Because pasado. para sa akin, a book na may omissions, may wrong information should not appear in a school. Okay. So, 1 vote is pwede na. Another vote is pwede. Abay, nagkakaiba na kayo. Tignan nga natin kung sino itong kandidatong ito. Si Brother Eddie. Okay, Brother Eddie. Ang sinasabi lang dito namin, ng ating mga expert, that's a very good solution, but it is not enough for the problems of education. Ito naman ang plataforma ng 6th candidate natin. Ang sinasabi niya, let's not reinvent the wheel. Tignan natin kung sino ang top 100 schools dito sa ating bansa at gawin natin model yung school na yan. So, we will just follow everything that those schools do. What do you think of that? In other words, if there are so many schools that are bad quality, why don't we look at the best 100 schools in the country and then we are going to use that as a pattern for everybody to follow? Maganda yung research niya, no? Yung research orientation. Kaya lang mali yung tutok niya. Kasi ang problema sa elementary school pa lang eh. So huli na siya. Ito ba high school? By the time high school, dadating ang high school, nakadrop out na yung 70% sa Mindanao. Sa 70% sa Mindanao, national average, oo nga naman. Tignan nyo, hindi pa nakaka 6th grade, meron ng 33 children ang nawawala sa educational ladder. Ang ibig sabihin nun, kondenado din sila sa poverty, hindi ba? So, itong kandidatong ito, sinasabi nyo medyo wrong ang focus. Nasa high school na siya. Ang problema dito sa elementary. Tell us more about the problems in the elementary school. Well, first of all, I just feel that yung ginagawa niya is more a research orientation na we know already ano yung problema. Alam na natin why is it that schools are good. This whole replication method, may pagkakuha niyan. Yung foundation orientation niyan. I get very impatient. And of course, what Nene is saying, by the time we get to high school, kung you know already wala na. It's bad or good. So, I feel that this candidate didn't do his homework. So, kung ganon, ano ang grado nyo dito sa suggestion na ito? Hindi, nag-unanimous na naman itong dalawa. Hindi pwede. Sino bang nag-suggest na gagamitin ang 100 best high schools in the country as models? Galing pa naman ni Nick Perlas. Okay. 6 na ang natimbang. 2 pa. Ayan ang gagawin natin sa pagbabalik dito sa Timbangan. Bakit nga ba nagtuturoan? Sino ba ang may kasalanan? Sino bang walang alamang nagtuturo o ang tinuturuan? Ang daming estudyanteng bagsak sa arithmetic, boplog sa English, pero magaling mag-Taglish. Daming alam sa internet, walang ginawa kundi mag-text, boplog sa grammar at walang alam sa Philippine history. Ano ang pambansang ibon ng Pilipinas? Agila. Maya. Maya. Agila. Maya. Eagle. Kalapate. Kalapate. Rock and roll. Ipagpapatuloy po natin ang ating
pagkikilo, pagtitimbang sa ating mga presidential candidates. At ito po ang suggestion ng ating 7th presidential candidate. Sabi niya, para talagang hasang-hasa ang mga Filipino students, kailangan i-extend yung ating basic education program from 10 years to 12 years. Ano ang say nyo dyan? Dalawa po yung schools of thought dyan. Kaya lang po, ang mas pinaniniwalaan ko, yung pinapanindigan ni Father Nebres, na kailangan ang tutukan yung talagang primary schooling. Kasi doon mo dapat makatch yung mga bata. Kasi sa grade 2, nagda-drop out na lang. Tapos, kung lalawigin mo pa, mas isasabog mo yung, you will make the resources thinner. So, just concentrate on improving quality from grade 1 up to grade 4. Okay na yon. But the only other thing I think for me is, in our country, poor na, I don't think we can afford to have 2 more years. I really think concentrate on the quality teaching in both elementary at saka high school. Sa inyong pananaw, itong suggestion ba ito, pwede na o bagsak? Hindi pwede. Hindi pwede. Nako, talagang unanimous. Sino ba ang kandidatong ito na nagsuggest na 12 years? Gibo Teodoro, ayan. In other words, talaga naman, sinasabi talaga ni Father Nebres from the very beginning. And I agree also with that, ha? Okay, so sorry na lang, Mr. Teodoro, pero kailangan kulang pa sa hasa ang inyong education program. Finally, itong kandidatong ito, titignan natin kung ito ay winner o loser sa sinasabi niya. Ano ang sinasabi ng kandidatong ito? Ang sinasabi niya ay itutuloy niya. Itutuloy niya ang conditional cash transfer program na inumpisa ni Presidente Arroyo. Wow! Talagang merong isang nagsasabing o merong ginawa si Presidente Arroyo na okay. Ano ba itong conditional cash transfer? Yeah. Yung conditional cash transfer po, bibigyan ang magulang ng 300 o 500 sa isang buwan, pero kailangan meron siyang kondisyon na kailangang isatisfy. Halimbawa, 85% ang attendance ng bata sa eskwelahan. Kailangan pumapasok. Oo. Pag hindi pumapasok, maalis. Ano pa? Kailangan mag-a-attend din siya ng mga trainings sa at saka magpupunta sa services. medical services. Talagang itong proyektong ito is very successful in all other countries. So this candidate is saying that it's good. What's wrong with that? Winnie, in the very beginning, you said how Filipinos, your father, everybody wanted an education. That's the Filipino thing to do. I don't think they needed a conditional cash transfer to think that. You know, so ang problema nito is parang the financial incentive is being brought into this picture when it's supposed to be innately we want an education for our children. Oh. But that's all we can do. That's parang bickering lang yan eh. Hindi natin kailangan bakit kailangan ibibigay? Kung talagang gustong-gusto natin ang education para sa atin mga anak, bakit pa kailangan may conditional cash transfer? Kasi po yung iba, Ma'am Winnie, talagang mahirap. Walang trabaho. Kaya kailangan bigyan. Wala talaga silang pera. Wala talaga. Kaya bigyan dapat ng subsidy. Ngayon, nung una, ayaw ko to. Kasi parang Talaga? feeling ko dole out. Kaya lang na-influensya ninyo ko. Kasi Ako ba? Kasi nagkahalataan tayo. Kasi ibig sabihin yan, so yung batang ginagamit ng tatay para tumulong sa pagsasaka, isasakripisyo niya yung wala siyang katulong kasi paaaralin niya in exchange. For money. Oo. So meron siyang kontribusyon. Ano muna ang grado nitong suggestion na ito? Dalawang pwede. It really is a good program. So, sino ito nagsasuggest? Now, I'm surprised that only one of the candidates has this, suggested this program. Sino ito? He is going to love me again. Okay. Akalain nyo,
that means talaga he must believe in this program kasi talagang hindi ba ayaw niya si Presidente Arroyo. Ayan, sinabi niya itutuloy niya. And I totally agree with him. Ayan, tignan nyo, nakikita kaagad in one glance, yung bagsak na bagsak si Villar, si Madrigal, si Perlas at saka si Teodoro. At saka yung pasadong-pasado, at least as far as education is concerned, is Gordon and Estrada. Sasabihin ko sa inyo mga kapatid, education really is in crisis in the Philippines. We have to improve the quality of our education and we have to improve the access to education. So ayan, siguro naman matutulungan na kayo magtimbang sa mga kandidato. This is not the only platform that we are going to make timbang in the next few weeks. There are others. Pero every little bit helps. Hindi po ba? Talagang so that pag nagboto tayo, we are going to be voting on the basis of information. Hindi lang yung mga, mga assertion at saka magandang naririnig natin sa television. Hindi po ba? Ayan. So until next time, eto po tayo sa timbangan. Anong pambansang ibon ng Pilipinas? Maya. Basta yun. Pambansang ibon, agila. Di ba kalapate? Sabi ng prof ko, agila to. Ano, agila? Maya. Agila. Eagle. Pasado ba o bagsak ang quality ng edukasyon sa Pilipinas? 50-50. Bagsak. Hindi ko masabi. Pasado, baksak. Parang marami pa rin sila na hindi marunong magbasa ng maayos, magsalita ng fluent na English. Ganun.